Ang buhay ay isang paglalakbay ng pagkatuto at kamalayan, puno ng mga tanong at sagot. Ano man ang tugon mo sa sarili, matuwid, baluktot, ambisyoso, matalino o reliyoso, ang pagkamulat ay nagdadala ng responsibilidad na kumilos ng naaayon. Sa bawat hakbang at kilos, mahalaga ang pagiging mapanuri, tapat at responsableng individual. Ang tunay na kamalayan ay nangangailangan ng aksyon at pag-iwas dito ay isang kasalanan, sapagkat ang totoong buhay ay ang pagkamulat sa katotohanan. Kapag namulat ka na sa katotohanan, kasalanan na ang pagpikit. Hay nako, ito talagang si Bibo, napakakalat sa gamit. Kung saan na lang inilalagay. Nay, mauna na muna ako. Asan yung kapatid mo? Wala bang pasok yun? Meron. Pero alam ko lagi daw siya napapagalita kasi lagi daw siyang late sa klase. O sige, mag-ingat ka anak. Sige. Anak, kumahon ka na dyan at malilate ka sa school. Mamaya nga 10 minutes pa. Anong 10 minutes? 7 nga, malilate ka. 7 pa lang. 7 na, malilate na ako. Ayun na yung sinasabi ko. Kaka-cellphone mo yan sa gabi. Kakanood ng kung ano sa Facebook. Kakalaro ng ML, anong GC. Kakalaro mo yun. Anak ha, paalala ko lang sa'yo. Baka nakakalimutan mo yung responsibility mo bilang Kristiyano. Ma, yung uniform ko. Bibo ha, yung sinabi ko sa'yo kanina. Ma, nag-choir ako ng Sunday. Umattend ka ba ng prayer meeting? Minsan. Nag-soul-win ka ba? Oo. Sumasama ka ba sa visitation? Opo. Mapahingi ba ako? Pumasok na ako. Anak ha, baka hindi alam ng mga klase mong Kristiyano ka. Ma, yung ID ko, nakita mo ba? Andito oh, tinabi ko, yung mga gamit mo ha. Uy, alam mo ba, Mare, yung anak ni Kumare, gabi na naman umuwi yan. Ay, alam mo, nung isang araw rin nakita ko yan. Halos siya na ngayon magsara ng court yan eh. Tapos, alam mo ba, Mare, nung sumama yung anak ko dyan, gabi din umuwi. Ay, ayan na siya. Hay, anong oras mo kaya mamayang gabi yan? Balita ko, hindi pa tumutulong sa bahay nila yan eh. Hay. Boss, tricycle, SM, TSU. Boss, saan ka? Boss, meron. Sige, tara. Boss, dyan lang sa tabi. Magkano po kaya? 50 lang po. Thank you po. Mr. Patrick Jaime Arceo, late ka na naman. Sorry po sir, traffic po kasi.
I'll give you last warning, Mr. Arceo. You're not being a good example. Let's talk after class. Sorry po, sir. Take your seat. So let's go back to our lesson. For this time, let's talk about Charles Darwin, Theory of Evolution. Buksan niyo ang inyong mga book. Page 95 dito sa Charles Darwin in his 1859 book on the origin of species describe how organisms evolve over generation through inherited traits. Supported by genetics and other scientific discipline, it demonstrates the specific shared DNA similarities indicating a naturalistic process of descent with modification from simple to complex form over time. Driven by genetic mutations, this scientific explanation contrasts with the biblical account of creation in Genesis chapter 1 verse 1, which describe a divine creation by God, a belief held by many Christians. So class, who among you here wants to say something to my statement? Anyone? Wala ba? Raise your hand or raise your voice if you have anything to discuss. Okay. Just do your assignment on page 105. About that topic. Again, Mr. Arceo, let's talk on my office. Kelly, lapit na dito. Bigyan ko ka na ng stroke. Yari ko ka nun. Ha? Yari ka na lang ito. Di ba Bible Baptist ka? Ba't di mo pala sinagot ng tanong ni Prof kanina? Kung sinagot ko yun, lalo lang tatagal. Uwing-uwi na ako Sa amin kasi, para mapunta ka daw sa langit, gagawa ka lang ng mabuti. Sa Bible Baptist, paano ba? Hindi, basta sa linggo, punta ka na lang. Doon ko na lang sasagutin yung katanungan. Puro na lang ganyan. Morning, Miss Abby. Hello, did you see my son? We need him kasi we have an errands. Ay, nakita ko po kanina. Nasa ano? Saan kasi yan? Laboratory room. Ayun, sa laboratory room po. Opo. Hey miss, nakita pala namin ang kotse mo kanina. Ang gara pala ha. Of course, I work hard for that. Oh wait, I need to answer my phone. Hello, sister. Oh, it's been a long time since we talked. Yeah, I don't forget that I promised that I give a huge amount for your charity. So let's meet. Oh, Sunday? Oh, okay, Sunday then. Anyway, I don't go to church naman. So let's meet, okay? I'll see you there. Bye! Oh siya, sige mauna na ako. My driver text me na. See you. Bye! First Corinthians chapter 15:52, ready to go. In a moment, in a twinkling of an eye, at the last account, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. So tayo na yung manalangin. Manalangin Diyos na magpilihan sa lahat ng mga pagkakasama sa araw na ito na pagdala po namin salita, patawarin niyo po kami sa aking pagkakasalat at tulos. Sa panalangin sa namin sa Jesus. Amen. Po tayo po. So pag-usapan natin sa araw sa bawat sitwasyon. Isasama tayo, ibubuhay sa salubungin at papawili ang Panginoon. Sabi dito, sa gaya'y makakapiling niya tayo kung Panginoon paman. So di ba doon sa verse na yun, sinasabi sa atin ng Panginoon na ang pagbabalik na is malapit na. So syempre, kukunin niya yung mga tao na walang nakamatay. Then yung mga tao na bubuhay pa, ito yung kukunin ng Panginoon at magkakaroon tayo ng meeting sa clouds. So dito, sabi ng Panginoon, makakasama na natin ang Panginoon magpakailan naman. Kaya sabi dito, kung ligtas ka, ito yung pinakamasayang part ng buhay natin. Kukunin tayo ng Panginoon, makakasama natin siya sa langit, at wala na tayong problema doon. Wala nang paghihirap doon, hindi na tayo iyak, wala nang kalungkutan doon. Pagka nandun ka sa Panginoon, lahat ng mga bagay na ginagawa natin sa ministry ng Panginoon, matatapos na yun ang makakasama natin ng Panginoon habang buhay sa Amen. Ngunit ang hirap dito kung hindi ka ligtas.
Hindi ka ligtas. Hindi mo tinanggap ang Panginoon bilang tagapagligtas. Ang sabi ng Panginoon dito, kasi kung di ka ligtas, maiiwan ka sa mundong ito. Mahihirapan ka sa mundong ito, kaabutin mo yung definition ng mundong ito. Kaya lagi natin tatandaan, ang kukunin lang ng Diyos ay ang kanyang mga anak. Kaya sa gabing ito, ang tanong, anak ka ba talaga ng Diyos? Kuya Paul, nasan kayo, Kuya Paul? Bakit nyo kayo iwan, Kuya Paul? Kuya Paul, nasan kayo? Kuya Paul, ligtas naman ako ah! Kuya Paul, nasan kayo? Panginoon, bakit? Panginoon, bakit ako naiwan? Tinanggap naman kita. Panginoon, nandito naman ako linggo-linggo ah. Bakit ako naiwan? Anong kulang, Panginoon? Bakit ako naiwan? Pakikiglas ang pangalan natin. Ha? Sino ka? Bakit ako nandito? Muli, pakikiglas ang pangalan natin. Ako si Patrick. 19 years old. Bakit? Alam mo ba kung ano nangyari? Hindi. Di ko alam. Diyos ko lang po. Alam mo ba kung bakit sila nawala? Parang narinig ko yung dati. Sinabi ni Pastor, diba lang alam ko kung Diyos ang mga ano? Eh bakit ka naiwan? Hindi ba alam din ng Diyos? Yun nga eh. Nagtatawalan ako ba't akong naiwan? Kaya tinanggap ko naman sa Diyos. Kung alam ka talaga ng Diyos, bakit hindi ka sumusunod? Ha? Nagsisimba naman ako. Kung minsan-minsan. Linggo-linggo, andito ako. Prayer meeting. Kasali pa ako sa akin. Kung alam ka talaga ng Diyos, bakit hindi mo kayo pahayag ang kanyang salita? Kilala mo ba ang tao ko? Kilala ko ba? Kilala ko ang mga tao ko. Kung ba kasi nandito, ang kilala niya? Ang tao ko, nagkaroon na ng pagkakataon kilala sa kanila sa Jesus. Ngunit, hindi mo na po. Bibigyan ito. Kababata ko siya. Ano sa'yo naman magkasama? Pero ano sabi mo? Sabi ko, ang mga tao ko ay nakatulad na nang walang hanggang kaparusahan sa impyerno. At di natin napagdala, nag-uod din pala ako ng tao. Hindi ito maaari. Ang pinagsasabi mo. Hindi. Hindi ito maaari. Sa kasamang palad, nakatulad na. Hindi ito maaari. Hindi ito pwede. Hindi. Magkapit-bahay lang tayo. Magkalapit ang ating mga tahanan. Pero hindi mo man lang nagawa na ipaabot sa amin ang patungkol sa langit. Bakit hindi mo man lang sinabi sa amin ang kaligtasan? Boss, lagi kang sumasakay sa akin. Ba't hindi mo sinabi sa akin tungkol sa kaligtasan? Patrick, ba't nagawa mo sa akin to? Bakit di mo man lang sinabi? Pinaalam ko sa'yo ang lahat ng aking nalalaman sa scientifico. Pero bakit di mo man lang sinabi sa akin ang katotohanan ng salita ng Diyos? Na alam mo pala kung saan patutungo ang kaluluwa pagkatapos ng buhay. Bakit di mo ko binigyan ng pagkakataong maligtas? Hindi mo sinabi sa akin na hindi sa pamamagitan ng mabubuting gawa ang pagpunta sa langit. Araw-araw tayong magkasama. Sa klase, sa pagbobola. Kala ko alam ko na lahat sa'yo dahil matalik mo akong kaibigan. Lagi akong tatanong sa'yo pero ni minsan hindi mo ako sinagot. Hindi ako sumasama sa'yo tuwing linggo dahil alam mo ba? Ni minsan, hindi ko nakita si Kristo sa buhay mo. Kuya Paul! Kuya Paul! Ba, si Kuya Paul? Bakit? Nasa kusina lang siya. Kuya Paul! Bakit? Sa iyong pagkamulat, kailangan mong harapin ang mga responsibilidad ng buhay. Ngayon, may mga responsibilidad kang dapat aksyonan.
Sino ang susunod na mapapahamak? At sino ang dapat sisihin sa kanilang kapahamakan?